Was there any prior contact between you and James before this whole thing? Wala, hindi ko siya kilalang personal. Lahat tayo may frustration sa ahensya. Yung mga non-appearance na lumalabas, non-appearance not only for the emissions but also for the driving schools. May mga nahuli ako na empleyado na nang hihingi, may nahuli ako na gwardya, at ang pinakamabigat doon, nakahuli ako ng regional director. Yung mga dapat kasuhan. Alam ko kung paano nila ginawang pera-pera ang sistema sa loob ng LTO. Gusto kong i-reform ang LTO. Halos yung corruption ng DPWH, halos ganon. Hello everyone, Vince here from Auto Industria, and we are here for another session of Car Conversations, and we've been graced by none other than LTO Assistant Secretary and Chief, Mr. Marcos Lacanilao. Sir, thank you for joining us. You've been in the news quite a bit lately, no? I know you've been at the LTO job for how long now? 2 months? 3 months. What's that been like? Sorry, now before that, can you tell me first, like at least our viewers, what were you doing before LTO? Yes. My first appointment during the PBBM administration, I was appointed as Assistant Secretary in Office of the Civil Defense, Department of National Defense. I'm the head of communication and strategic communication for OCD. For Office of Civil Defense. Then after a year, I was appointed as a special envoy on transnational crime. My office in Camp Crame, transnational crime, with the rank of an ambassador. You still have that rank, or? No, not anymore. Nung ma-appoint ako sa LTO, hindi na, nawala na sa akin yun. Okay, so you're no longer doing, and before that also you said you were with the UN, or at least our... Okay, during my appointment as a transnational crime head, nagkaroon ako ng appointment naman sa United Nations in Geneva, Switzerland. So ako yung naging chairman ng Arms Trade Treaty, WGETI, for 2025. I started in January last year, tapos nag-end yung term ko bago ako ma-appoint sa LTO. For almost a year din. That's a very, how do you say, varied experience. But were you always into government work ba? Or not really? Yes, on and off before. Mga consultancy and mga work na with the government. Nah, you can't tell me about, of course. Yes. But we'll talk about that off camera. Yes. Sorry, guys. No? But of course, ASEC, you're also a car enthusiast. Yes, That's correct. yes. You're into restoration? Yes, nagre-restore ako ng mga old vintage cars. Actually, yung kotse yung naging buhay ko. I started restoring cars when I was 15 years old. Na-acquire ko sa father ko. So, mostly yung mga American cars sa amin sa Clark, sa Pampanga. So, yun yung mga nire-restore ko. Yung mga Cadillacs, Camaro, Mustangs. So, familiar ako. Nagmumotor din ako. So, yun yung mga buhay ko. Sports bike, I started in sports bike. Then, cruiser. And ngayon, yung mga adventure na. Medyo tumatanda na eh. So you really ride and you really drive. Yes. No, I mean, we can consider Yes. you a real enthusiast. Nung medyo bata-bata tayo, very active din ako sa hill climb racing. So medyo tapos nag-drag din ako ng nag-quarter mile racing. So medyo naging active ako diyan. PDRF days pa to, no? Yes. Okay. Oo. Ano pa noon? I don't know if you still remember the 1 million race before against sino nga ba ito yung magaling yung tuner sa Antipolo.
Bong? Yes, Hilario? Okay. yes, oo, during that. Pero mas maaga pa noon, nag-ano na ako, nagkokotse na ako. So, nag-import din ako noon that time. Kasi during those years, 2000, 2001, 2002, marami tayong, yun yung nag-start na pumasok sa atin yung mga imported cars. So, naglinya ako sa mga sports cars, mga race cars. Okay. Kasi noong time na yun, that would have been Manila Harbor Center noong panahon na yun. Yes. ARA. Yes. So you would have been ARA talaga that time Yes, na yun, oo, no? pero hindi ako kagaya ng iba. Nasa tabi lang, simple lang. Okay. Quiet na lang. Okay, anyways. So, when you were named LTO chief, like, ano ba reaction mo? What was going through your mind when you were named Okay, LTO chief? masaya kasi alam ko yung problema ng ahensya. Okay. Lahat tayo may frustration sa ahensya. Pati ako kasi yung kotse ko, 4 months hindi matransfer. Ang tagal ng proseso ng transfer. Okay. Nagkaroon ng delay. Yung registration, yung proseso, ang tagal. Yung red tape, yung syempre, yung may corruption eh. So yung corruption, yun ang nagpapatagal. So yan yung mga frustration ko. Kaya nung na-appoint ako sa LTO, alam ko kung paano ayusin. Alam ko yung problema. Nung araw pa, maaring yung mga bata ngayon hindi nila maintindihan. Pero nung araw nagkaroon ng mga issues, yung mga encumbrances na nabubura. Ano sir? Encumbrances. Yes. Okay, yes. Isa ako sa naka-discover nun kung paano i-check, imbestigahan mabuti yung mga encumbrances, kung paano maneuver sa loob ng LTO. So, that was in 2008-2009. So, kaya alam ko lahat ng problema ng LTO. Alam ko yung naging mga sindikato sa loob. Alam ko kung paano nila ginawang pera-pera ang sistema sa loob ng LTO. Kaya, nung ma-appoint ako as LTO chief, nagkaroon ako ng 7-point agenda. Okay, yung 7-point agenda, una, yung mga non-appearance na lumalabas, non-appearance not only for the emissions, but also for the driving schools. Okay. Medical. Okay. So, yan yung mga, isa dun sa 7-point agenda ko. Tsaka sa totoo lang, nagkaroon ng maraming mga polisiya at saka yung mga dagdag steps. Kung kukuha ka na ng mga driver's license, alam mo yun, nagiging pahirap siya sa tao eh. Kaya tumataas yung fee. Kaya nakadikit, nagkakaroon ng corruption. Papahirapan ka eh. Yeah. Pag nahirapan ka, makikiusap ka. Yes. Kaya yung 7-point agenda ko, nung pumasok ako, dun ko tinatama isa-isa para matigil sila. So, it's very, let me be candid, no? It's very rare, if not, parang wala pa ako na-encounter na LTO chief that openly said the word corruption sa agency niya. And it's very refreshing, to say the least. Alam mo, sa totoo lang, nung pumasok ako, marami ako na-discover. Okay. Lahat ginawa negosyo. Kaya nga dun sa 7-point agenda ko, nakalagay dun, totoong serbisyo, wag negosyo. Kasi dami ginawa negosyo eh. Yeah. Oo. Mamaya explain ko sa inyo, pati yung mga renewal ng OFW, ginawang negosyo. Okay? Ooh, okay. So, nakakita kami, na-discover namin yung kinasuhan namin yung final namin sa ICI, dun sa ginawang command center na C3 na almost 1 billion na hindi gumagana. C3, Kalya C3? No. C3 yung command center, yung 3. Oh, okay, CCC. Sa amin sa taas. Nakakita kami ng building, 3-story, na ginawa na 500 million. Okay. A 3-story building at 1,200 lang, 1,200 floor area. That's about 400,000 pesos per square meter. Yeah. Saan ka nakakitang building na ganun kamahal? Sa LTO may ginawa silang ganyan. So yun yung first month ko pa lang, yung mga dapat kasuhan. Okay. So nag-file ako nag-file ako sa ICI, dinaan namin sa legal procedure. So na-file namin yung sa C3 and also yung itong sa building, mga questionable building na ginawa nila. That would not make you popular sa loob ng office mo. Yes, pero sobra boss eh.
nag nag na, nag nag ah, nasa ko- nag ah, alam marunong akong gumawa. Okay? Marunong akong gumawa ng bahay, marunong akong gumawa ng building. Bali-baliktarin mo, hindi mo makukuha yung cost ng 400,000 per square meter. Yeah. Kung mali. Mali talaga. Yeah. Oo. So, hindi mo natin may iwasan. Marami rin ako nasagasaan na empleyado sa loob. May mga nahuli ako na empleyado na nang hihingi. May nahuli ako na gwardya. At ang pinakamabigat doon, nakahuli ako ng regional director na ang corruption niya, yung 3 months na sahod ng job order, kinukuha niya. 3 months na... What do you mean by 3 months sa sahod ng job order? For job order ka, mag-apply ka sa LTO. Okay. Tatanggapin ka niya dun sa region na hawak niya. Mhm. Provided, yung 3 months mo na sahod, ibibigay mo sa kanya. So ano mangyayari sa'yo? Ay di pupunta ka sa kali, gagawa ka ng pera. Doon ka gumawa ng racket. Yan. Kaya nagkaroon kami ng recommendation na maimbestigahan siya. In fact, nakasuhan namin siya sa ombudsman. Okay. And buti na lang yung request. Kasi recommendation lang kami eh. DOTR pa rin ang magdidesisyon. Laking pasalamat din namin kay Secretary Lopez kasi nag-grant niya yung recommendation ko, yung request ko, natanggalin sila. At natanggal yung 2 regional director. May kaso sila ngayon sa ombudsman. Medyo marami silang ginawa. Hindi lang sa JO, hiningan nila yung mga dealers. So, yun Car dealers. Car dealers. Okay. To process your documents o accreditation o bayad ka monthly. Ganun ang ginawa nila. Ganong katindi. Parang SOP style yan. Yes, ganong katindi. So, yun ang gusto namin i-reform. Gusto kong i-reform ang LTO. Kaya nga sinasabi ko, hindi ako politiko. Wala akong planong maging politiko dahil bawal sa religion namin. Sorry sir, if I may ask, which... Jehovah's Witness. Okay. So, hindi kami bumoboto, hindi kami pwedeng tumakbo. Okay? So, ang sa amin, serbisyo lang. Appointment, pwede kami. Kaya, ito ang LTO, ang gusto ko lang dito, i-reform, legacy na lang. Para pag bumalik ako sa private, at least kahit papano naayos natin ang LTO, may guide yung mga susunod. Hindi ko, pipilitin ko na at least kahit 50% man lang maayos natin para yung mga susunod magkaroon na sila ng guide na paano yung ginawa, paano yung inayos, hindi puro negosyo. Grabe yan. I mean, syempre, I had my idea of questions that would ask you and I sent you some, no? Parang clearly the state of LTO when you walked in was paano ba? Syndicated talaga? Sobrang ganon? Sa totoo lang, nakakalungkot man sabihin. Bigyan ko kayong example para madaling unawain ng mga publiko. Halos yung corruption ng DPWH, halos ganon. Kaya nga kailangan maging drastic eh. Kaya nga yung sinasabi ko, disiplina eh. Kaya sabi ko, banggaan talaga. Yung mga regional directors, may mga mga political connection sila eh. Yeah. Banggaan talaga. Kung hahayaan natin ganyan, kawawa yung mga nasa probinsya. Ganun katindi. Paulit-ulit eh. Walang nagbabago. So, yun yung sa pagre-reform kasi ng LTO, sa totoo lang, hindi siya kayang gawin ng overnight. Okay. Masyadong kasi siya retail. I mean, citizen facing. Yes. Okay. Tapos, yung pinaka mahirap nating kababayan at pinakamayaman nating kababayan nagtatransact sa LTO. Yeah. So, lahat tayo nagtatransact sa LTO. Lahat tayo nagmamaneho. Kaya, yan yung mga nagiging problema. Kaya kailangan very hands-on para malinis mo yan. At sa totoo lang, napalagay ako dito, yan din naman ang direktiba ng ating Pangulo na linisin. Kasi yan eh. Kumbaga, direkta kasi sa tao eh. Yeah. Nararamdaman ng tao kapag nire-reform mo, nararamdaman ng tao. Okay. Hindi gaya, let's say, like, paano ba, like you said, retail, as compared to parang B2B, like what DPWH is doing, di ba? More of ganong contractors and
Okay, so looks like you have a big challenge ahead of you. Pero well, as you know, we're one of the reasons that prompted this na invitation namin sa'yo is may pumatok na issue agad. Opening your year with a bang, the issue with with James Deacon and the reckless driving and yung complaint over this whole paano ba? Issue the traffic adjudication period issue. So nung nakita mo yung post na yon, what was the first reaction in your mind? Okay, nung makita ko, medyo, syempre, kailangan kong i-check lahat. Maaring may empleyado na gumawa nito, maaring may empleyado na nanggipit para hingan o pinahirapan. Kailangan ko i-check. Okay. In fact, kaya nga din ako na maimbestigahan, kaya antimano yung mga empleyado na involved habang iniimbestigahan, automatic kailangan suspended ka agad. Yeah. Oo. Pero yung kasing nakahuli sa Skyway, hindi namin empleyado yun eh. Yeah. Skyway enforcer. Deputized. Deputized. Okay. Pero maglalabas ako ng resolution sa kanya. Kasi, maglalabas ako ng cancellation of deputization. Kasi meron siyang maling ginawa, yung enforcer. So, yan yung kaya nung time na yon, nung sinuspend ko yung tao namin, imbestigahan, makita mo na kung ano yung sitwasyon. Okay. Yun. So that was there any was there any prior contact between you and James before this whole thing? Wala, hindi ko siya kilalang personal. Okay. Na-meet ko lang siya sa isang event. Hindi pa kami nag-usap, walang contact at all. No letter, no nothing. Wala. None of the sort. Okay. So, kung ganon, like syempre, when the issue came about, diba? And I know, kasi nag-iwan ka ng comments sa amin, and like, sabi mo, you will investigate, make sure, there's a claim na deflection daw, yung nakita mong, paano ba? The actual act kasi, when I was looking at the actual video you were showing, clearly there was some carelessness there. I mean, bata eh. But, paano ba? Is it more like a case of doon ka dinala talaga nung nakita mo on the video? Hindi naman. To present that? Actually, klaruhin ko lang. Sinagot lang kasi namin yung posting isa-isa. Okay. Oo. Ngayon, hindi ko binabago yung yung sumbong o yung complaint. Yun lang, pinaliwanag ko lang. Pero yung complaint niya na problema yung sistema ng LTO, valid naman yun eh. Okay. Oo. Kahit ako may complaint. Kaya nga meron nga akong isang pangyayari, bigyan ko yung example. Ang tagal ng proseso nung pag-transfer nung papeles. Bumaba ako sa tao ko, sabi ko bibigyan ko kayo in 2 days. Pag hindi nyo natapos within 2 days, tanggal na kayo. Okay. So, doon ako kahit ako galit. Okay? Hindi natin mayaalis sa kanya na maaring naging ganun yung reaction niya kasi na-confuse din siya. Okay? Pangalawa, may sistema na dapat ayusin. Kaya nagre-reform kami. Kaya itong pagpasok ko, yung napag-usapan nga natin kanina, may mga iba't ibang problema ang LTO na dapat i-reform para mas maunawaan ng tao at para mas may ayos natin. Okay. Kasi paano ba yung nangyari nun? The whole thing was going on na. So James had his side, you had your side, and then of course DOTR stepped in with I guess their announcement. Yung reaction ko lang noon personally was that hindi ba matagal na yung no confiscation talaga? Parang it was already an old order. Yes, oo, totoo lang. Totoo naman 'yan kasi yung na ginawa nilang no confiscation, yung NCAP. So matagal nang nilabas 'yan. Kaya lang hindi ko din maintindihan nung pagpasok ko may mga hindi na implement at kasi may mga cases din kasi na talagang kailangan mong kunin yung mga driver's license. Kaya lang
meron naman talaga. Buti nga ang MMDA, yung NCAP nila, malaking bagay eh. Oo, so yung mga minor violation, hindi rin nagtatagal sa kalye, Yeah. naiiwasan yung corruption. Yun yung maraming advantage actually. Marami ring advantage. Kaya lang, yun yung tingnan natin. May disadvantage at may advantage din naman. Okay. But paano ba? But the case of the calendar days, working days, parang di ba medyo complicated yan to sort out? Di ba kailangan mo ng Republic Act for that? Maganda sana actually yan linawin yung nung dumating kasi kami yan na eh. Ang nilinaw lang namin yung basis niyan, yun nga sa 4136, tapos naka-base siya doon sa mga courts, yung calendar days. Pero sa amin kasi sa LTO, meron kaming yung LTMS IT system. Yeah. Oo. So nakalock siya ng 15 days. Kaya for example, nahuli ka, tapos nakalampas ka ng 15 days, kailangan mong mag-appeal sa ASEC office. Okay. Kasi i-request ko doon para ma-lift. Oo. Ma-lift kasi nakalock siya ng 15 days. So ganun yung naging sistema. So ang ginawa nila, so kailangan kung pag ang nahuli pumunta sa akin, so maggagawa lang siya ng appeal, then yung from the appeal kung bakit lumampas siya umabot siya ng 15 days, hindi niya nabayaran, maaring problema financial. So gagawin ko ng lift para ma-lift yung suspension. So nagagawa ko 'yan. May mechanism pala. May remedy. Okay. Oo, may remedy. So yun yung ginagawa namin. So yun yung sistema. Pero sa ngayon dahil naglabas ang DOTR na yung 15 calendar days gawing 15 working days, 15 working days na ngayon. Pero ginagawa namin ng polisiya na kasi meron din tayong mga kababayan na yung violation medyo hirap sila. Like what, sir? Yung penalties ba? So yun yung inaayos namin ngayon para mabigyan sila ng appeal period. Oo, para makaipon sila ng konti para mabayaran nila. Oo, so hopefully matapos namin kaagad by next week. Mas malinawan natin at yung ibang detalya para yung mga kababayan natin na gusto pang mag-appeal kasi nakalagay doon na 15 working days, after 15 working days pwede kang masuspend or ma-revoke. So nagwo-worry lang yung ibang mga kababayan natin, lalo na yung medyo mahirap na kailangan nila ng at least extra time para mabayaran yung penalties na wag naman sila masuspend. So yun yung inaayos namin doon na same thing na mag-appeal ka lang. Okay, so now that issue is out of the way, it'll sort itself out hopefully on its own na and resolved na. Let's say, what are your plans and aspirations for LTO? I know, do you think that, let's say, RA 4136, for example, do you think outdated na to masyado? Yes, may mga provisions sa 4136 na mas maganda na mas ma-revise natin. Kaya hingi rin kami ng tulong sa Congress. Very supportive naman ang Congress sa DOTR, LTO. So mas matingnan natin as ma-revise natin na angkop na ngayon sa panahon. Pangalawa, yung mga polisiya ng LTO, yung mga ibang polisiya na mas magandang ma-revise na din. Na para mas mas klaro kasi sa experience ko yung mga ibang mga enforcers nagkakaroon ng mga confusions, so mas mga dapat na malinaw yung mga ganyan mga bagay. By confusion, what do you mean, sir? Paano confusion with the enforcers? Iba-iba yung interpretations nila eh, lalo na yung mga deputized agents, kaya kailangan talagang yun yung isang aayusin namin sa LTO. Okay. Number one, yung policy talaga. Kasi hindi lang naman, linawin ko lang, hindi lang LTO ang gumagawa ng policy. DOTR, LTO yan eh. Yeah. So, hindi kami pwedeng gumawa ng sarili namin. Talagang kailangan lahat. Being the DOTR is our mother agency. So, hindi kami gagawa ng mga polisiya ng hindi nila approve o na walang basbas. Walang basbas. At saka, may participation sila. Yeah. Sila rin yung nakakaisip. Lalong-lalo na yung legal. Yan ang importante. Yung, well, since you brought it up naman, no?
kasi since LTO we know is an implementing agency, DOTR is of course your parent mother agency. Policy. So yeah, you're policy maker for that. How does it work to, let's say, if you want a new, let's say, the amendment to RA 4136 to update it, kung ano mga provisions nun, anong mga nasa, let's say, what would be on your wish list to update out of everything that you've seen, or at least in your 3 months and of course many years of experience being a motorist? What would you want to change? Okay, sana mas maging stricto tayo sa mga yan yung mga nai-involve sa road crashes, especially yung mga nakakapatay sa daan. Yung kagaya na nag-viral nung isang araw, yung bata na nasagasaan sa pedestrian lane, mas maging stricto tayo para naiiwasan yung mga ganyang bagay. Mahalaga kasi yung buhay eh. Yeah. Oo. So, lalo na, ang hindi kasi nakita ng marami. Kaya ako naghihigpit din sa driver's license, sa mga sasakyan, registration. Bakit? Kasi once na hindi nila nakita na pag isang driver na hindi naturuan ng maayos, nakapatay siya, sira yung buhay niya, sira yung pamilya ng buhay na napatay niya. So, ang laki ng impact. Yeah. So, yun yung dapat na mas higpitan natin para maging disiplinado yung mga driver natin. Maiwasan yung mga bagay na ganyan. Although, hindi naman sa ibang mga bansa, hindi maiwasan, meron pa din. Pero at least kahit papaano, nag-reduce. Oo, malaki na-reduce na mga... Kaya kung mas maghihigpitan natin, mas magiging disiplinado ang driver, maiiwasan yung mga ganyang bagay. Doon din, dahil sa yung polisiya natin, mas mabigyan pa ng pangil doon. Actually, well, that's what also makes it interesting because in your first month sa LTO, you were joining ops talaga, no? Yung mga checkpoints and ops and apprehending, Paano bang, what was that like for you? Kasi I know medyo maraming nagalit, maraming hindi tuwa. So, nalimutan kasi nila, galing akong transnational crime. Yeah. Ang mandate ng transnational crime, lahat ng cross-border crimes, including smuggling. Kaya alam ko kung paano hulihin yung mga smuggled na kotse. Pangalawa, alam ko kung nasaan sila. Okay. At saka, dahil hilig natin ang kotse, alam natin, isang tingin pa lang, mahabang panahon nga, yung mga race cars hindi hinuhuli dahil hindi alam na nag-change engine. Okay. Na walang papers yung mga change engine nila. Dahil hilig natin yun, alam natin hulihin. Yeah. So, kailangan lang gawin para kasi mahabang panahon hindi naman nila ginagawa eh. So, magkaroon ng ako kasi importante sa akin yung disiplina. Hindi natin maaayos yan, umuunlad yung bansa natin, umaasenso tayo sa personal, pero wag natin kalimutan kasi importante yung disiplina. Lalo na sa kalye. So, marami tayong mga kababayan na ganyan. So, nilalagay lang naman natin sa ayos. Hindi kami nandito para gipitin sila. Kumbaga, ayusin lang nila. Kung kaya namin manghuli ng motorsiklo na underbone, kaya namin manghuli ng Lamborghini. Kaya namin maghuhuli ng Ferrari. Buti na lang wala ako nun. So, para patas lang, kumbaga yung mga kababayan natin, maging patas lang sa lahat. Kasi nakabili nga tayo ng ganong mga magagandang sasakyan. Ayusin lang natin. Very basic lang naman eh. Ako nga sabi ko, yung plaka lang, at least dapat may plaka tayo sa harap. Para at least, kasi nire-require nga natin yung mga maliliit, yung masa. Yeah. Nire-require natin ang masa na, yung motor mo, kailangan ganito, ganyan. Yung jeep mo, kailangan ganito, kompleto. Siguro naman yung luxury car natin, dapat meron din, sumunod din. Ako nga, hindi ko naman pinagkakait. Ako din, hilig ko yun eh. Meron din naman akong ganon. Pero What do you mean, sir? What do you mean meron din kayong ganon? Meron din akong luxury vehicle. Okay. Kaya simula nung naghigpit kami, dapat simulan ko sa sarili ko. Yeah. Maghigpit din ako, siguraduhin ko may plaka ako. Compliant ka? Yun. Para sumunod naman ng tao kasi example ako eh. Alanganin naman nang huhuli ako sa labas tapos ako hindi. So, yun yung... Tama naman. Oo. Which also brings me to the point na sabi nyo, like kanina yung mga jeep, no? And alam ko naging katwiran ng marami to. Even ako rin at some point, di ba? Na
parang ba't ako magko-comply kung yung jeep hindi naman nahuhuli? Diba? So what would be your take in enforcing there? Sa jeep, sa totoo lang, nag-usap kami ng yung mga transport group. Okay. Iba't ibang transport group. Hinuhuli namin sila. Oo. Yung mga basic traffic violation, malinaw sila at very accommodating sila na sabihin nila na, sir, yung mga tao namin, membro namin na hindi sumusunod, walang seatbelt, overloading o tumawid sa traffic light, hulihin ninyo, walang problema sa amin yon. Ang concern lang nila, yung mga panggigipit talaga, minsan naginigipit sila. Iyan pa, hindi natin napag-usapan. Isa pang na-discover ko, yung mga hinihinga ng mga monthly. Monthly? Yes. Kaya natanggal yung isang same regional director na nasibak ko. Same regional director na nanghihingi ng JO. Same regional director na nanghihingi ng monthly sa transport group. Kaya pinakasuhan namin siya sa ombudsman. Ano parang retainer fee? Protection fee? Ganun katindi. Ganun katindi. Ganun kakapal ang mukha. Yeah. Ganun siya katindi. Walang awa 'yon. Walang awa 'yon. At ang masakit pa doon, sa lakas ng loob niya, yung payola niya pinadideposito niya sa land bank ng tao niya. Ha? So may traces sa kanya. Kaya nag-file kami ng kaso sa ombudsman. Well, like you said earlier, hindi pa namin kayo nakikita sa any Senate inquiry sa mga ganyan. Sana hindi na kailangan, but akala ko yun noon. medyo heavy yan Medyo heavy yan sa mga ganyan. Oo. Okay. Paano ba? What else is your so you've got your gusto mo mas malakas yung pangil ng ano? And also yung reform, okay? Gusto ko i-reform, nagre-reform. Alam niyo ang LTO, kailangan yung tulong-tulong ang tao, pati kayo, pagtulong-tulungan natin i-reform yung LTO. Kita naman natin yung nangyari, no? Kita natin na may mga tao na talagang naglabas ng sama ng loob. Sabi nga kahit ang image kasi ng LTO, dahil sa ginawa ng mga dating mga nakaupo, dating mga empleyado, ginawa nilang negosyo, so talagang maraming galit. Okay? Sa amin, gusto namin i-reform ang LTO. Kailangan namin ng tulong ng tao. Kailangan namin ng tulong kasi paano mawala itong mga unang-una yung corruption, ma-identify yung mga nanghihingi sa inyo. Pangalawa, masaayos natin yung sistema. Yung ako nga yan, unang-una natanggal na namin yung corruption na ginawa nila na china-charge ang OFW. Imagine bago ko pumasok, chinarge nilang OFW ng 6,000 pesos. 6,000 pesos na renewal of driver's license, na ang talagang binabayaran is 585 pesos lang. Bakit ganun kalaki? Chinarge nila ng telemedical 2,000. Chinarge nila ng courier fee 3,500. Pero ang publish rate 1,000 lang. Kawawa yung OFW. Sila yung nagbibigay ng remittance sa atin Yeah. Tapos ginano natin sila. Kaya nung pagpasok ko, isa dun sa polisiya ko, na tanggalin yon yung lahat. Kasi yung DMW and OWA, nagkakaroon ng caravan yan, ikot yan, buong mundo. Okay. Hong Kong, Singapore, Saudi, Dubai, Ay, mga Abu service Dhabi. nila. Oo. Okay. So yung mga OFW natin na magre-renew ng driver's license sa kanila, wala nang babayaran nun. Pinadadala ko yung doktor namin sa abroad para libre yung OFW. Or kung halimbawa, ikaw OFW ka, kasi meron ka namang medical bibigyan ka ng fit to work. Yung medical mo na fit to work, okay na sa amin yun. Kasi yun, magsasabi na yung paningin mo, kamay mo maayos. So, nandun na rin naman yung doktor nyo. Doktor namin, and also minsan, kasi sa abroad, mas maselan yung medical nila. Hindi mo na pepeke yun. So, tinatanggap namin yung mga medical certificates nila na at least 6 months. Yeah. So, valid yun. So, tinatanggap namin para maiwasan yung mga additional charges ng mga OFW natin. So, libre na sila doon sa medical. And paano namin ni-resolve yung courier, no? Na siningil nila ang OFW na 3.5. Ang ginawa ko, kinausap namin yung isang courier, malaking courier firm sa Pilipinas. Ang sabi niya, ang tulong namin sa mga Pilipino, ipapadala namin sa embassy, sa OWA. Pwedeng kunin ng mga Pilipino doon libre.
So, doon namin pinapadala sa kanya yung mga cards. Alam mo, linawin ko lang, no? Kasi baka magtaka yung iba, bakit hindi nyo print yung card right there and then? Kasi yung printer ng LTO, almost 100 kilos. Yeah. Ngayon, pag dinala namin abroad, yung pagdaan sa customs, maraming proseso. Yes. So, ang ginawa namin, pinapadala namin yung mga tao namin abroad sa mga caravan, magre-renew ka, i-encode doon, marirenew ka na online, tapos na yung online renewal mo. Then the following day, same day, piniprint sa Pilipinas. Okay. So ngayon, print ka agad yan sa Pilipinas. Then dadali namin dun sa courier, sila magpapadala sa embassy sa OWA. Then pwede mo naman kunin doon. Libre yun, walang bayad yun. That's great. Kasi, alam naman natin, yung mga ganyang courier fee, negosyo ginawa nilang negosyo. yeah, parang, gusto mo ma-award sa yung contract, bigyan mo ako ng cut. Alam natin. Gusto may share ako dyan, ha? Ganun style na ginawa nila. Yan ang hirap, no? You know what? Let me put this out there. You said you want a suggestion, no? 'Di ba itong whole flood control program pumutok dahil si PBBM nagtayo siya ng sumbong mo sa Pangulo. Yes. Na public. You can verify independently. Why don't you do something like isumbong mo kay LTO ASEC? Yes, actually, yun ang binubuo ko. Okay. Magbubuo ako ng yung isumbong mo kay chief. Okay. Lahat ng mga complaints kasi kailangan direkta, boss. Kailangan direkta sa akin kasi may mga masisela na information. Okay. Na kapag ka pinadala mo, baka masayang yung info, yung data, imbis na mas magamit mo, makasuhan mo, sumasabog kung nalalaman nila. Okay. So, na mabuo yung isumbong mo kay chief na pumunta sila, magde-designate ako ng mga tao na pwede silang tumawag, magpadala ng reklamo or yung mga road rage na nangyayari, mapadala nila doon, ma-action na namin. Okay. Oo. Then, pag may sumbong sila, kagaya nun, sa totoo lang, yung mga nagulat ako yung sinabi ko nga sa iyo kanina, yung mga kinukunan ng sahod ng JO. Yun lang, sumbong nila, mabigat yun. Maliliit na bagay kasi yun, nagsisimula na sa corruption eh. Yeah. Kaya lumalaki eh. Kaya kailangan matanggal, makasuhan, makulong, matanggal yung mga yan. Kasi kapag hindi, wala, ulit-ulit lang yan. But how do you alam naman natin, ang long-term planning sa Pilipinas and long-term policy sa Pilipinas is 6 years. Administration lang, coterminous administration yan. How do you, is it even possible para ma-ensure na whatever momentum you build now, matutuloy sa next and sa next? Kailangan alam mo, kagaya nga sinasabi ko, pag sa LTO ka, wala kang politika na pangarap, okay? Kasi marami kang babanggain eh. Yeah. Kailangan mong gawin yon para ma-reform. Okay. Sa akin, yun nga, pag at least kahit paano magkaroon ng guide. Ngayon, dire-diretso kami. Sabi ko nga, kung maraming makakatulong, kayang i-reform ang LTO. Medyo drastic lang ang gagawin. Ikulong yung dapat kulong. Hulihin yung dapat hulihin. Tanggalin mo yung dapat mong tanggalin. Baguhin mo yung polisiya. Banggaan ka talaga. So, magagawa naman. Kasi ako, napansin ko, 3 months, may mga empleyado na naging maayos dahil nag-impose ka ng disiplina. Okay. Sabi ko nga sa kanila, pag nahuli ko kayo, ihihilera ko kayo sa media. Kasi, pag hindi ko ginawa yan, uulitin mo. Gusto mo bang makita ka ng anak mo na sa corruption, humingi ka ng 1,500, 100 pesos sa tao? Diba? Ang pangit nun. Huwag niyong sirain. Yeah. Wag niyong hayaan na mangyari na nagalit ang tao dahil sa dahil doon ka nagtatrabaho, dahil sa corruption, 'di ba? Yeah. Mas kaya nga isa sa reform ko nung nagkaroon ng ng flash flood sa Cebu last December, yes. November, December, nag-organize ako ng tulong ng LTO. Hindi sa akin personal, kung hindi lahat ng mga empleyado, yung mga kayang magtulong by means of mag-pack ka, magtulong ka. Anong ibig ko sabihin doon? Kasi gusto kong pakita sa kanila na yung pakiramdam ng tumutulong ka
Yeah. Kasi galing ako OCD, yun ang trabaho namin. Yeah. Kapag tumutulong ka, nagre-repack ka ng mga relief goods, nakikita mo yung impact na, nako, ito yung mga kinuhanan natin, o yung mga, yun yung tao, mahihiya sila, marireform sila na ganun ba. So, dahan-dahan talaga. Dahan-dahan. So, maging maging mas masigasig. Maging maging hands-on, tingnan mong mabuti, at syempre yung tulong pa rin ng taong bayan. Malaking bagay. Kaya yung mga pumuna nag-criticize sa LTO, welcome yon kasi totoo naman na may problema na kailangan ayusin. And important talaga na ma-publicize and makuha nyo talaga yung ano mo. Yes, oo. And also, syempre, alam mo, sa totoo lang, yung 3 months ko, malaking bagay sa akin. Malaking tulong sa akin yung tao. Netizens, malaking tulong sila eh. Yeah. Hindi ko naman marirevoke yung mga pasaway sakali kung hindi nila sinend eh. That's true. That's true. Yes. But yung nga lang, I guess may mga ngayon na saying na kailangan ba mag-viral para ma-actionan? Hindi, ang problema kasi yung syempre, mabilis na ngayon ang tao. Kaya ako, baka akala nila na merong kaming grupo tumitingin. Actually, ako ang tumitingin noon. Bago ako matulog sa gabi, nire-review ko eh. Okay. Yung yung pinakahuli, yung isang medyo nahirapan ako, sa totoo lang, yung nag-viral na isang European car na Volkswagen na naka-blinker. Okay. Yung Jetta. Wala siyang plaka eh. Ang nakalagay niya, diplomatic eh. Ito ba okay, that guy? Okay. Oo. So, ako kasi, kapag nakita ko yung viral, kahit gabi, gagawan ko ng showcase eh. Okay. Para kinabukasan, naka-schedule na Umaandar lumalabas na yan. Umaandar na. Yun, inabot ako ng almost 2 days kasi nilolocate ko eh. Hindi ko malocate eh. Walang pagkakakilanlan yung kotse. So, kinakailangan ko pang mag-review, sa mga CCTV, kumausap tayo dun sa mga kaibigan na natin sa Intel community. Yeah. Para lang ma-locate natin. And nakuha ko. Okay. After 2 days, nalaman ko kung sino siya, kung ano yung pagkakakilanlan niya. In fact, yung mismong photo niya, yung driver. Kanina umaga, pinatawag ko yung father. Okay. Kako, isurrender ninyo yung sasakyan. Kako, hindi pwedeng hindi. Kasi hahanapin ko talaga kayo. Nag-agree siya na isusurrender daw nila yung sasakyan. Okay. So, kasi medyo seryoso. At hindi lang yun niya ginawa. Marami siyang ginawang mga ganong... Medyo abusado yung bata. Mahirap yung ganun. Dapat yan. Dapat talaga ma-SEO yun and among other Disiplina things. talaga yun. Yeah. Pero actually, important naman talaga yung disiplina, which I have to commend you on. Na you seem serious on on the discipline front. And syempre, sa dami ng incidents nangyayari ngayon sa Cali, out of control. Diba? Out of control, nakikita naman natin lahat yan. But if I was to request, let's say something, and I think a lot of people will also feel the same way, no? Would you consider yung last clear chance be in your, nasa purview mo ba yun? Yung last clear chance? Pag nagkaroon ng aksidente, let's say I'm sitting in traffic, may bumangga sa akin, nasaktan siya, but just because by my sitting in traffic, even though hindi ko kasalanan, na nagkakaroon pa rin ako ng kaso or some issue. Oo, yun nga yung mga legal issues yan. Yeah. Oo, yan yung dapat maging malinaw din eh. Yung mga ganyang bagay. So, sa amin sa LTO, yun yung dapat na ma-clear. Pero lalo na kung ikaw na binangga ka lang naman, diba? Yeah. Oo, na hindi mo namang kasalanan, nagkakaroon na ng problema. Lalo na pag may nasaktan, lalo na pag may namatay. Exactly. Oo, problema talaga. Daming hassle yun eh. Actually, kagabi nagkaroon kami ng meeting with car associations na tumutulong, na sabi ko nga sa kanila, sinuggest nila na mabuo natin yung medyo related dyan, yung mga accident forensics. Like NTSB style. Yes. Okay. So at least ang LTO mag-upgrade. Ito pa, ang LTO nag-upgrade na kami. Meron na kaming mobile command center. So mas namomonitor namin yung mga ganyan. Okay. Libre yun, walang gastos ang gobyerno doon.
Oo. A mobile command center. Yes, mobile command center and AI-based siya. Okay. So, lahat naka-connect yun dun sa pinaka IT hub namin. So, pag nakita yung sasakyan sa daan at lumabas nakita yung plate number, makikita na namin yung identity. Kusa siya, ha? Hindi siya manual. Kusa siya, makikita na yung tama ba yung color, tama ba yung dun sa sasakyan na yun, registered ba yung sasakyan na yun. So, mas nahuhuli natin. So, pagdating naman sa aksidente, pag na-aksidente, mas mabilis yung investigation, mas nalilinawan lahat. Oo. So, mas naasa sa ayos. Should it not be a concern for one, AI tools? I mean, should not be a concerning thing for a motorist, an average motorist? No, ano naman ano naman namin for basic information of the vehicle. Para mabilis namin malaman. So, yung dumaan doon, kasi hindi yung manual isa-isa, kung 100 cars yung dumaan doon, alam na namin lahat doon kung isa doon o 5 doon walang papeles. May alarm, may ganyan. Oo, may alarm o walang papeles. Kasi marami pa ring mga sasakyan sa kalye na walang papeles. Yung mga illegally acquired. Oo. Illegally acquired. Okay. Meron, oo. Mga in-smuggled. Ah. Meron pa rin yan. Meron pa rin. Actually, noon yan na nandito pa rin na hindi nila na-dokumentuhan dahil nga talagang mahirapan sila madokumentuhan. So, meron pa rin mga ganyan. Or yung mga kambal na plaka. Kaya ngayon, nag-release din ako na, iyan pa isa, no? Nagkaroon tayo ng mga problema dun sa mga sasakyan na kinakambal yung sasakyan. Okay. A carnap vehicle, paano sila papilan? Ang ginagawa nila, maghahanap sila ng kamuka, magre-request sila ng magkaroon sila ng data, magre-request sila ng new plates, duplicate plates, or duplicate CR. Okay. So, nagagamit nila ng legal. Hindi alam ng legitimate owner, may gumawa na ganun sa kanya. Na-clone yung kotse niya. Na-clone yung kotse niya. Okay. So, dun sa AI system, nakikita namin yung mga kotse na na-clone. Okay. Pangalawa, yes. Pangalawa, hindi kasi magmamatch eh. Pangalawa, naglabas ako ng memo na pag magre-request ka ng duplicate CR, okay, kailangan kumuha ka ng PNP clearance. Okay. Pag magre-request ka ng duplicate plates, kailangan mong kumuha ng PNP clearance. Kasi bakit? Baka may tinatago, hindi lang yung kinakambalin sa sasakyan. Saka yung baka the person requesting ba to? may kaso pala yung sasakyan. Maraming instances. Kaya kailangan lahat merong I would suggest na kailangan talaga mag-acquire ng PNP clearance. Kasi na-avoid yung mga ganyan, nababawasan yung mga sindikato sa kalye. Okay. So, I guess that's pretty much it. Yung more of yung concern with mga last clear chance. Maybe, I'm sure magiging helpful yan to a lot of people. But some other things, what else we were talking about earlier? The RAP. Yung mga na-encounter nyo with RAP, with... I-clear ko lang kasi may mga nahuhuli kami, impoundable yun. Yung nag-change color ka ng sasakyan mo, tapos hindi mo ni-register, impoundable yun. Ngayon, yung nag-wrap, bago ako LTO, kahit ako, may sasakyan ako, gano'n from black na white so ni-register. So, ngayon, ano ibig sabihin? Pag tayo nagpa-wrap, nag-change color tayo, i-register, i-apply natin sa LTO, yung change color. LTMS pwede ba yan? Hindi. Wala pa rin ba? Kailangan din ng PNP clearance kasi nito eh. Okay. Oo. Kasi parang nagkakaroon siya ng ibang identity dahil iba na yung kulay niya. So, very minimal lang yun. 100 pesos lang yun. Pero very important siya. Kasi lalo na iba yung kulay ng sasakyan. Pag-check ng enforcer, yung color niya, black, bakit actual white? So, gano'n nangyari. So, in-advise ko nga doon sa mga kaibigan ko at saka yung ibang mga nagninegosyo na nagka-car wrap, i-advise nila yung mga kliyente nila na after nilang ma-wrap, apply sila sa LTO na mag-change color para iwas hassle sa daan. Pero magkano yan? 100? 100 pesos. 100 lang pala yan? Yes, 100 pesos.
Tapos yung wrap mo is like ilang libo Ngayon yun. nga, 200,000 eh. Yes. Crazy yung mga price na eh. Ba't 200,000. magaganda? Yes. Yung pinakamura, 60,000. Yeah. But kung para wala kang issue, just, wrap mo, same color. Or Yes, similar color. Yes. Diba? And then, kung halimbawang white ka, off-white o ano. Pero kung yun yung nagiging problema, yung iba may mga utang sa bangko, may encumbrances. Yeah. Hindi nila ma-change color eh. Kasi may encumbrance yung sasakyan, hindi nila magalaw yung CR. So, sabi ko nga sa kanila, okay, ang solusyon dyan, huwag ka magpaparap ng ibang kulay. Yeah. Oo, yung malapit. Match mo lang. Match mo lang doon. So, yan, like sabi mo kanina, pag white, off-white, or pag silver, grayish silver, Yes, pwede. Okay. Accessories naman, any issues with accessories? Like ano yung mga sa motor? Top box, oo. Before, may binabayaran ang mga kababayan natin dyan. Okay. 100 pesos. Tapos kung may saddlebag ka, magkabila, or may pannier ka, magkabila, 100 din yun. So, kung tatlo yun, top box, dalawang pannier, 300 pesos. Yeah. Binabayaran mo on top of your registration. Per year. Per year. Oo. So, Wala wala na ngayon yan. Pero kailangan mo lang i-register sa LTO na meron ka nun. Okay. Pero wala kang babayaran. Sa mga kaibigan natin yung mga mahilig mag-camping, overlanding, mga ganyan, yung gusto nila may rooftop tent. May bayad din. Yung awning. Awning. Hindi, yung rooftop tent. Yung tent na parang siyang yung mga tule, yung mga nakapatong sa ibabaw. Yun, meron din yun. 100 pesos lang. Hindi ba waved yun? Ay, hindi. Kasi, parang kasi yata. ano yun eh. Kakabit sana. Sa totoo, ano yun eh. Luxury yun eh. Siyempre, additional ano natin. Okay. Yung top box kasi sa totoo lang, ako nagmumotor din. Basic eh. Lagayan natin ng helmet. Okay. Oo. Kung may mga pinamili tayo or delivery, ginagamit natin ng mga kababayan natin na naghahanap buhay. Okay. At least, hindi naman siguro dapat na i-charge sila ng additional doon. Malaking sa mga kababayan natin mayaman, bali wala yung 100 eh. Pero sa kanila malaking bagay 'yun eh. Savings na 'yun eh. Sa bagay. Mas magamit na nila sa iba. Yung mga awning wala naman issue yan, no? Wala naman. Wala naman. But yeah, I mean, anything else that you want to Actually, sa totoo lang, marami kaming gagawing reform, okay? Okay. Sa auto industry, yung mga accessories, lilinawin natin 'yan. Kaya nga nung last auto show, nag-invite sila sa akin, tiningnan ko. Although parati naman ako nanonood ng mga ganyan, meron mga provisions na sinacharge ang mga kababayan natin sa mga accessories. Yun yung nire-review namin ngayon. Kaya nag-invite kami sa mga iba't ibang mga car clubs, car accessories, at saka nasa car association na magtulong-tulong mag-submit pa ng ano ba yung masasuggest nila para mabuo namin. Hopefully, matapos kami within 2 months. Or within a month, mailabas namin yan. Yung list nyo, I guess, additional or amendment? Yes. Kasi may mga additional charge silang sinacharge. So, yun ang gusto kong mas malinawan. At saka, mas matanggal natin yung mga, alam mo yun, may mga magulo. Body modifications. Okay. Yung sa mga bed ng truck. Na yung drop side ginawan flatbed, tapos may mga modifications na yon. So yun yung mga dapat klaruhin para hindi naman walang sense kasi iba na dapat ayusin talaga. Okay. But also, do you want to reduce also the cost on people? Tama ba yan? Yes. Okay. Example, sa driver's license. Okay. Nung araw, kukuha ka ng student permit, inabot ko pa yung 50 pesos eh. Okay. Ngayon, 250 pesos ang binabayaran. Then, on top of the 250 pesos, kumbaga, basic pa lang hindi ako marunong magmaneho. Kukuha akong student permit. Yeah. So, magbabayad akong student permit na 250 pesos. Tapos dadaan ka sa driving school, yung TDC, Theoretical Driving Course, na tinuturuan ka yung mga basic. May babayaran kayo. Although 15 hours yun eh. Okay. Marami naman natututunan. Tsaka nasa natin yun. Pero at least kahit papaano ma-reduce yung oras na tapos mapawasan yung binabayaran. Kasi iba-iba yung nagiging rate sa probinsya. 1,000, 1,500. But variation na ganun. Yun na nga eh. So yun yung, alam mo, lumalayo nag-iiba May mga driving school na
nagdadagdag na charge. Kaya nga nag-show cause ako ng 3 driving school sa Tarlac. Kasi nasubuan ko sila, akala kasi nila may umiikot akong tao eh. Mystery shopper mo. Yes. Okay. Oo. Meron akong mga grupo na umiikot na mapasukan ka ng non-appearance driving school or medical, sisiguraduhin ko tanggal ka. Okay. Oo, kasi yun nga eh, yung road crashes natin tumataas eh. Yeah. Dahil yan eh, hindi naturuan na maayos yung mga tao. From the start. Oo. Kasi, yun nga eh, yung mga kababayan natin, iiba, dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapag-aral, mag-uutang para makakuha ng driver's license. Pag nagda-drive ka kasi, makakatrabaho ka, pwede kang mag-family driver o pwede kang delivery driver. So, malaki kasi yung kinikita ng driver. Kaya lang, hindi sila dumadaan sa tamang process, natuturuan, nasa shortcut. Okay. So, ano nangyayari? Ano yung nagiging problema? Pag naka-acquire sila ng driver's license, ayan, nakakasagasa, nakakabangga. Yung problema nandiyan dyan. Hindi kasi nila tinitingnan yung mas malawak eh. Okay. May mas malawak na impact na nagagawa. Kung ano matanim mo ngayon, ayun yung aanihin mo sa dulo eh. Yes, oo. Mas malaki na ipeperwisyo eh. Well, speaking of that, no, and I think this is a good way to close our and I don't want to keep you any further. If you are 3 months into your LTO chiefhood, tama ba yan? Pero you are 3 months into your being head of LTO. At the end of however long you'll stay at LTO, what do you want your agency to look like? Kasi alam ko you want to hand it back to hand it to the next person or to the next administration better than you found it. Anong itsura nun? Ang gusto ko sana mangyari, alam mo, una muna sa mga sasakyan, no? Mabilis yung proseso sa transfer. Okay. Ang target ko, kasi may clearance kasi eh. Doon lang medyo may delay ng konti. Matapos ng 3 months, yung frustration ko nga sa akin, inabot ng 4 na buwan. Ayoko yung ganun eh, yung confirmation. Kasi importante sa atin yung papel eh. Yeah. Lalo na sa akin, yun yung ano mo eh, yung possession mo yun eh. Yes. Lalo na nakapangalan sa'yo or nakapangalan sa Titulo anak mo. yan eh. Yes, importante yun eh. So, yun mabilis. Kailangan ang target ko within 3 days. Tapos, transfer. Okay. Then, yung mga red tape sa LTO, at least kung hindi ko man maubos lahat, at least kahit 50% man lang. Okay. Para magkaroon ng guide. At saka yung totoong serbisyo gawin nila sa tao. Kasi nga retail eh. Yeah. Kumbaga, yung pinakamahirap pinagsiservisyohan natin. Pinakamayaman pinagsiservisyohan natin. So, at least magkaroon ng maayos na serbisyo, maayos na sistema. Ngayon, maganda yung nilabas ng DOTR na yung e-driver's license natin. Okay. Oo. I-clear ko din, yung e-driver's license natin, pwede nilang ma-access sa eGov. Oo, eGov app. Sa eGov, okay. Yes. Pwede rin ma-access sa LTMS portal. Yeah. So kung naiwan mo yung driver's license mo or yung kagaya nung isang nahuli namin na isang operation, hindi niya dala yung physical driver's license niya dahil nawala nga, nanakawan siya. Pero ginagamit niya yung sa app ng LTMS or eGov. Okay lang yan. Pinakita. Okay lang yun. Basta sa mga kababayan natin, hindi pwedeng screenshot or yung picture. Hindi po pwede yun. Kasi madali pong, lalo na ngayon, AI, ang daling gawin. Kaya yung pag-open mo doon sa LTMS or sa eGov app, mas madali yung sa eGov eh. Okay. So both naman okay. Mas pinadali. Kahit hindi mo dala yung card mo, pwede doon. At kailangan i-accept ng mga enforcers yan at ng mga deputized enforcers. In the event na hindi acknowledge ng enforcer yan o ng deputized enforcer, i-report nyo sa amin. Kasama ba LGU dyan? Yes. Okay, Kasi ang deputization ng LGU, kami sa amin sa LTO, pwede namin tanggalin yung deputization. Okay. Oo, pwede namin tanggalin. Kaya yung ano na yan, yung kailangan nilang sumunod. Yeah. Oo. Kasi mas mabilis, mas ano natin. Tapos yung online payment, yung online payment may mga doon sa LTMS pwede rin silang magbayad doon, may mga payment platform doon. Kung may violation ka, kung for example taga
taga Cebu ka, nag-drive ka dito sa Manila, nahuli ka dito, then kailangan mo na bumalik ng Cebu, pwede mo bayaran doon. Okay. Oo. For example, o kaya online 'yun ha, online. Okay. Doon sa LTMS or na naka-base ka abroad, nag-drive ka dito, kailangan mo na umalis, pwede ka rin online, bayaran mo. Okay. Oo. Napakaganda siya. Yeah. Sa totoo lang, kaya yung programa ng DOTR na yan, maganda. So, mas marami tayong kababayan na natutulungan. Well, let's hope that that's really how it turns out. Sana talaga kasi about time. Tulong ng mga kababayan natin. Oo. Kasi pag may participation lahat, mas maayos natin. Kasi ako din, yun din ang gusto ko eh. Yeah. Ayoko yung bumalik ng dati. Baka pagbalik ko sa civilian, pahirapan na naman magrehistro ng kotse. Oo, yun ang ano ko. So sana man lang, sana yun yung inaayos namin para sa susunod, yun ang maging guide nila. Hindi yung ang inayos negosyo para sa susunod pera-pera, hindi ganon. Kaya kailangan matanggal yung mga ganyang bagay. Yeah, dapat hindi yung good time, dapat good experience for everyone. Yes. So anyways, Asek, thank you so much. Thank you. Thank you for joining this episode of Car Conversations. Guys, I hope all of you watching, sana may nakakamulat to. Maraming na-mention dito. You know, it's good to see na may mga plano, may action. And then, of course, alam natin, the year started off weird for you, but hey, should be interesting in the coming years to come. And makes no sense, coming years to come. Anyways, okay na yan. Guys, see you in the next one. Vince and Sir Asek Marcos. See you on the next one.